Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Matapos kasing umasa at umiyak itong mga makadilis dahil hindi pinagbigyan ng ICC ang interim release ni dating Pangulong Duterte, abay sa kabilang banda po itong si Senador Marcoleta, sobrang pahiya umano. Alam nyo mga kaibigan, matapos isurrender ni Henry Alcantara ang 110 million pesos hard cash sa DOJ, ang tanong, kailan naman kaya magsasaoli ang mag-asawang Diskaya? Abay to the rescue at handa namang makipagtalo dyan ni Senador Marcoleta kung ipapabalik agad ang perang ninakaw ng Diskaya para lang maging state witness dahil daw wala daw ito sa batas. Kaya naman bineltahan at sinupalpal nila attorney si Marcoleta na kaya naman palang magsaoli ng perang ninakaw sa taong bayan na hindi pinapaboran ang mga katulad ng mag-asawang Diskaya. Pero bakit si Marcoleta? Panay ang harang. Nako, abangan nyo yan. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Nagsaoli ng 110 million si Henry Alcantara na walang hinihintay na kapalit. Ibig sabihin, hindi siya absuelto at walang assurance kung papasok siya bilang state witness. Pero si Marcoleta, handang makipagtalo sa usapin na yan. Bakit kaya? Protector ba siya ng mga Diskaya? Alamin nga natin mga kaibigan. Palagi nilang sinasabi, hindi po. Hindi ko sila pinoproteksyonan. Nasabi lang nila kasi, nang dahil na nakipagtalo ako na bago sila maproseso, ay kailangan muna nilang isuli ang kanilang ikinulimbat. Yun na nga po, oo. Magtatalo na tayo talaga dyan. Ayaw nyo talagang ilagay sila sa state witness protection program. Hinahanapan sila nung requirement Hinahanapan nyo sila ng requirement na wala naman sa batas. Hindi nyo gusto talaga na mahuli yung, pinaka-mastermind. Yan mga kaibigan, malinaw. Makikipagtalo talaga siya dyan. Kaya kasi nasabihan na protector at feeling abogado na mag-asawang Diskaya. Ikaw pa talaga yung unang humaharang sa pagsasaole ng mag-asawang Diskaya dyan sa mga kinulimbat nila, pera ng taong bayan. Umamin na sila mga kaibigan na talagang ninakawan tayo. Diba? Ng bilyong-bilyong pera ng taong bayan. Maski nga itong si Senador Marcoleta, ninakawan. Diba? Kapal na mukha ng mag-asawang Diskaya pero alalay, may tagapagtanggol Kaya naman pala magsole ng mga ninakaw na hindi nakokompromiso ang batas. Bakit si Marcoleta handang makipagtalo sa mga ninakaw ng Diskaya? Kaya mga kaibigan, heto ang buwelta ni Attorney Castro at ni Attorney Falsis. Meron nga dyan Ang laki ng donation Hindi man lang na banggit hanggang sa siya ay napuna. May mga donor naman daw. Hindi naman daw ganun kalaki ang kanyang pera. Sa 110 million. Correct. Di mo na kailangan mag-file ng separate civil case. Bakit ko siya pinupunto? Kasi yun yung idea ni Senator Marcoleta. Pero kaya naman pala na magsoli nang hindi mo na kinakailangan mag-file ng civil case. Kasi di ba sabi niya, bakit mo ngayon yan, ba't mo ngayon hihingin yan? To make the Diskayas part of the witness protection program. Hindi siya required. Hindi siya requirement. Diba? So, kung matapos na parang you collect after. Ito yung point Ito yung point. Kung kaya mo nang kunin, leverage ba? Sige, sabi niya, i-consider namin lahat ng statements mo. Diba? Tingnan natin. Pero balik mo yung nakaw mo. Kaya natin sinasabi to. Kasi pag nag-tell all ka, i-distinguish yan at i-determine if you can be a state witness. Ba? Siyempre, importante dyan kung ikaw ba yung least na guilty. Ba? Hindi So, Diskaya? pag nag-tell all ka, di ba inamin mo na nagnakaw ka? Totoo. Kaya nga magte-tell all So, kung nag-tell all ka na, inamin mo nagnakaw ka, di ba mas okay na isoli mo na. Totoo. Total makikipag-deal ka sa government You will be asking for the assistance of the government. Tapos hindi mo susoli. Yung inamin mong ninakaw mo. Di ba? Yun yung kasi lagi na nagiging reason ni Senator Marcoleta. Sabi natin walang mali doon.
Kasi by the book siya eh. Diba? Tinetechnical niya. Is there a rule, there's a law requiring that they should return, diba? The money or anything of value. Di pa yan nakukompute. Ba't ito? Di pa naman nakukompute lahat. Ba't nakapagsuli? That's the point. If you can get the money from them, yung mga ill-gotten wealth na nakuha mo na nang walang kahirap yan, hindi ka naman kung ng panibagong case, do it now. Kasi they will be asking for the assistance of the government. If you're asking na, the Vizcayas are asking to be part or to be under the witness protection program. Diba? Kaninong tulong? Sinong tulong ang gusto nilang hingan? Gobyerno. Tapos ikaw, di ka makikipag-cooperate by returning the ill-gotten wealth? Ginagamitan kasi masyado ng technicality. Correct. Na kung pwede namang kunin, di ba, it would be of great help to the government instead na i-shield mo yung tao na, hindi pa kailangan na ibalik to. Hindi pa kailangan ibalik to. Huwag mo na siyang i-shield kasi baka pwede na siyang magbalik. Ang mangyayari lang to mga clear. Yun na nga mga kaibigan no? Kaya halatang halata na nagiging protector, nag-aabogado, diba? Kasi nga naman mga kaibigan imbis na tulungan ang gobyerno, lalo na ang DOJ, para makumbinsi ang mga Diskaya na ibalik sana yung mga ninakaw, abay nauna pang humarang itong si Senador Marcoleta. Di ba? Kung talagang para sa bayan itong si Marcoleta, bakit parang takot siyang ipabalik ang perang ninakaw ng mag-asawang Diskaya? Samantalang mga kaibigan, nakakainsulto, 'di ba, sa publiko na may mga opisyal tulad nila Henry Alcantara at iba pa na kusang nagsoli ng kanilang pera kahit walang kapalit, kahit walang pangakong absuelto. Samantalang sa kaso ng Diskaya, biglang may pumipigil, may humaharang, tapos feeling nag-aabogado sa mag-asawang Diskaya. 'Di ba? Sabi nga natin imbis na tulungan ang gobyerno o kaya naman ang DOJ, abay wala mga kaibigan, sila pa. Itong isang senador na mambabatas, ang unang humarap, at humarang. Ibang klase talaga, Kahit state witness, hindi kasi pwede maging state witness kung talagang in conspiracy sila, principal sila. Hindi sila least guilty. But, pwede silang magkaroon ng during the pre-trial, mag-a-admit sila, mag-plea bargaining ang tawag plea bargaining. Mag-aamin ako, pero aamin ako sa lower offense. Diba? May mga ganun Ininaw na sa inyo ito mga clear. In-explain ko na sa inyo. Mag-admit sila sa lower offense para hindi ganun ka haba yung pagkakakulong. Kung sa paningin nila, mga clear, kung sa paningin nila, wala silang lulusot, wala silang lusot, mag-plea bargaining na lang sila. Maganda sana yun mga kaibigan, no? Kaso nga lang, nung panahon na itong si Marcoleta pa yung chairman, abay gusto agad-agad maging state witness ang mga Diskaya. Sila nga mga kaibigan yung mga principal di ba? Papunta sa kanila, contractor, mga DPWH official, tapos itong mga politiko, mga congressman, tsaka senador. Di ba? Sila yung pillar Di ba? Sila yung triangulo ng korupsyon. Tapos gagawin mong state witness yung isa sa mga haligi ng korupsyon. Matindi talaga kung ganun mga kaibigan. At ang mahirap pa agad-agad. Di ba? Talagang makikita ninyo mga kaibigan kung sino lang talaga yung gusto nilang protektahan. Hindi natin alam, baka meron silang interest na tinatago Kaya napaghahalataan Kasi ang sabi ng DOJ, ang sabi ng ombudsman, hindi kami papayag na hindi sila magbabayad sa hostisya. Hindi pwedeng solid lang. Tama. Tapos walang jail time. Hindi pwede. Di ba? People should see that you suffer. Yes, accountability. Kasi pag kinulong ka naman, mga clear, ang purpose naman doon, hindi naman talaga to punish you. For reformation naman. Tama. Baka pag nandun ka, maisip mo, mali ginawa mo. Di ba? Ang una dito, si Bryce Hernandez, nakakalimutan na natin si Bryce. Di ba? Nagsolid na agad ng mamahalin sa sasakyan niya. Yes. Di ba? Kaya nga sabi natin, di ba kaya naman Kaya naman makipag-deal ang DOJ.
If there's a will, di ba? There's a way. Totoo. Pero bakit kailangan hadlangan? Yun Kung na ikaw nga. ay tell all, you want to be protected, di ba? Tell all ka. So, di ba, in good faith ka, tell all ka eh. Inamin mo, nagnakaw ka. So, balik mo na. As early as now. Ganun lang yun. Yung pagkuha naman ng sasakyan niya, hindi naman yung bigay eh. Ay, totoo Kinuha yan. yun ng Bureau of Customs. Correct. Di ba? Kasi walang sapat na papeles. Kaya yun napa-auction agad. Yung ibang assets ng mga diskaya. Wala. Oo. Mukhang sa akin, ang basa ko, mukhang may nagdidikta ng kwento. That's the point. Kaya di mo magsole, pa, hindi na mahirapan ng gobyerno, habulin niya ang mga ill-gotten wealth na yan. Diba? Huwag mo nang pahirapan. Willing naman yung iba eh. Totoo naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Attorney Claire Castro, mukhang may nagdidikta at gumagawa ng script. Di po ba? Di ba sabi din ng Diskaya noon mga kaibigan, handa silang magsaole ng kanilang ninakaw. Pero bakit hanggang ngayon, wala pa? Hindi kaya dahil sa naging pagharang ni Senador Marcoleta? Nagtatanong lang tayo ha. Di ba sabi din ng Diskaya, mag-tell all daw sila. Pero bakit umatras? Paano? Umasa kasi sila na sila ang magiging state witness na siyang unang pangako ni Marcoleta. Kapalit na sasabihin daw lahat-lahat. Diba mga kaibigan? Tapos yung lahat-lahat nila ay puro kaalyado ni Pangulong Marcos. Yung isasabit, diba? Yung mga idadawit. Tapos walang senador. At walang maka-Duterte. Lalong-lalo na sa panahon ni Duterte. Walang sangkot. Walang korupsyon. Diba? Magi-start lang daw 2022 hanggang 2025. Hanggang ngayon. Aba matindi no? Kaya tama lang yung naging pasya noon ni Remulla at ni Senate President Soto na harangin ang gusto ni Marcoleta na gawing state witness ang mga Diskaya. Sabi nga ni Attorney Falsis mga kaibigan eto, di ba? Bryce Hernandez returned 2 luxury cars. Henry Alcantara returned 110 million in cold hard cash and will return 200 million more soon. Kasi nga 300 po yan, di ba? 300 million yung isusoli niya. Rodante Marcoleta owes Ombudsman Boying Remulla an apology. Nako. Maniwala po kayo dyan na gagawin niya dyan. Eto, ang tigas na mukha nito eh. Oh, Marcoleta, pahiya. Pahiya talaga. Totoo naman. Pahiya talaga mga kaibigan eh. Kasi sinasabi noon ni Marcoleta yung diskarte niya para huliin ang mga big fish ay gawing state witness agad ang mga Diskaya at huwag gipitin na ibalik ang pera baka hindi daw kumanta. Pero bakit mga kaibigan? Kahit wala itong mga impormasyon galing sa mga Diskaya, abay madami pong nakasuhan, di ba? Mga congressman, mga DPWH official, mga senador, kasama na dyan yung mga maka-Duterteng senador. At syempre yung mga senador na kaalyado ni Marcoleta. 'Di ba? Nawala sa mga binunyag kuno ng mag-asawang Diskaya. Di po ba? Kaya alam na natin mga kaibigan itong mga ganitong galawan. Nako. Halatang halata So mga kaibigan, anong masasabi niyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan huwag niyo kalimutan i-like at i-share itong mga videos hanggang sa muli. Kita-kita ulit tayo mga kaibigan.